This afternoon, mga kaigsunan, magpadayon ta sa pagtuon sa discipleship. Discipleship. This is Discipleship Guidelines in the book of Galatians, part number 9. The title of this message, mga kaigsunan, is Discipleship as a Husbandry. So ato ning i-learn, mga kaigsunan, kay kaning discipleship, sama ra gyud ni nga ikaw naa sa ani nga buhat, kaning husbandry. So atong i-learn ang prinsipyo nga itudlo sa Bible kabahin sa pag-disciple unsa man sa atong part mga igsoon nga mag-disciple unsa may angay natong bantayan. So muna ito isgutan this afternoon. Let's all stand, let's pray. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for your blessing. Thank you for giving us this wonderful opportunity being with you in your church. Thank you, Lord, for choosing us to become part of your body. And I pray, dear God, that as we serve you, please guide us, protect us, strengthen us, and provide every needs we have, Lord. As we serve you, O Lord, we will claim your promise that you will never leave us nor forsake us, and you will provide all our needs. And we thank you, Lord, for that promises. And I pray, dear Lord, that you also help us, please, to do our part nga magpabilin gyud mi sa imong pulong. Salamat kay Lord, and please use me once again. Empower me to preach your word, O God, this afternoon to your people. In Jesus' name we pray. Amen. You may take your seat, please. So discipleship as a husbandry. Sama sa husbandry, kaning ang pag-uma, inguna na ba? Dili lalim ning pag-uma, mga igsoon. Dili lalim ang pag-atiman og umahan. Dili lalim ang pag-atiman og tamnanan kanang kinanglan gyud na siya og panahon, kinanglan gyud na siya og investment, kinanglan ka di ka basta-basta lang nga ikaw man imong tanom biyaan nimo niya inigbalik nimo nangita kag bunga. Dili pwede, kinanglan gyud na nimo haguan, kinanglan gyud na nimo atimanon. Okay? So sa discipleship, the same thing. The same thing. So unsa may angay natong bantayan kung kita ang nag-atiman sa umahan? Unsa may atong buhaton? Number 1, being careful of the resources. Being careful of the resources. Muna ito isgutan og una in Galatians chapter 6 verse 7 to 8. Dinini gani na angay i-explain perting klaro ha. Ingos Bible, be not deceived. God is not mocked. Ayaw pailad. Amen? Kaya ang Ginoo dili mailad. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kung unsay imong gitanom, maupoy imong anihon. Mao na ikaw mag-careful ka asa man nimo gitanom ang imong panahon. Asa man nimo gitanom, asa man nimo gi-invest ang imong mga resources. Unsa may atong puhunan isip mga disciples? Unsa atong puhunan? Unsa may resources nato isip mga magtutudlo sa pulong sa Ginoo? Ang atong panahon, atong kinabuhi. Careful ka asa man nimo ibutang. Ang imong finances, careful ka asa man nimo ibutang. Usahay ka nang lisod kay nato buhian ang atong finances basta para na sa buluhaton sa Ginoo, para sa pagtabang. Kuan kayo ta kanabitawng daghan kay isyu nato sa atong kasing-kasing. Pero sa paggasto sa unsay gusto nato, bahalag usik na para sa uban, pero para nimo na enjoy man ka, di nimo ibali. Usay na wasted lang. And always remember this, ha? Sa usa sa verse nga gibasa, mga kaigsunan ni Brother Mike, di ba ni ato? Ug unsay na nato, di ba ni ato? Mabito dili ta kapasigarbo sa atong offering, sa atong giving, mga igsoon, kay di ba ni ato? So gitugyan ni sa Ginoo nato, we are stewards aning kaning vineyard sa Ginoo. So, unsao man nato ni trabaho para mapuslan ba ang atong panahon, ang atong resources para makaproduce siya, makatabang siya nga makaproduce ta og bunga.
Amo na kasagaran sa atong giani sa atong kinabuhi, problema. Pagsunod ani na to, ang sunod nga harvest, problema na sad. Ang sunod nga harvest, problema na sad. Mo na itong ganahan. Kisa may farmer malipay mga igsoon, nga sa diyang nananom siya, pag harvest na, uy, sa man mga bunga, mga dunot man malipay mo. Unya nananom na sad ka, sunod harvest na pod, uy, noon sa man nga south man wa man katubo ang mga bunga, wa man naalang-alang man. O di ba, what a waste. Mura ka og mahagba ka mga kaigsunan. Kaya na maganing, it's almost harvest time, ikalit og bagyo, gibahaan, sakitas, dughan na naway. O di ba say, ma-feel na nato mga igsuon nga, kuan na, kuan na ka na, nagpakita, nag-interest nga, magpabaptize na, pagkauman, giag baha ang imong gidisciple na anod man. Nikalit ra magkausap ang una-una. Kaya nagiag bagyo sa iyang kinabuhi, nagiag baha, niya yun nga, na may masuko. That's normal. Pero ikaw nga nag-atiman ba? Imog yung i-pray, imog yung kanabitong itugyan sa Ginoo, ang mataglihok, mataglakang sa imuhang pag-atiman, kay iyam gunis Ginoo tanan. Muna, be careful, extra careful of the resources, our time, our life, no? Our resources, finances. Kailangan mo invest pag ka panagsaoy. Kana pagpakaon nimo sa imuhang gitudloan sa pulong sa Ginoo. That is investment. No kanang willing ka mo gasto ba? That is investment. Sa nakita nimo ang imong gidisciple, uy, murag naa ni siya problema na niya. Labi na atong disciple, dili kaayo ka open up ba? Unya ikaw kay nakabantay ka, giyahan man jud ka sa Ginoo. No, ang problema kung magpagbungol-bungol ka. Mo na nga, careful gyud ta, giunsa man nato pag-invest kining resources nga gihatag sa Ginoo nato. Muna ningon sa verse number 7 nga atong gibasa, be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. In verse number 8, for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. O karon mangutan ako, asa man most of the time nimo gibutang ang imong panahon? Sa spiritual kanang things or sa worldly things? Unya magwonder pa ang mga Christians, unsa man ni akong girip sa akong kinabuhi? Corruption man. Muna na corrupted ang kinabuhi sa mga Christians karon tungod sa imong pag-invest sa imong panahon, tungod sa imong pag-invest sa imong kinabuhi, sa imong resources. Wala nimo gibutang diha sa Ginoo, una sa tanan sikag panuli sa Ginoo, sa may panalangin diha sa imong kinabuhi. Nya pagkahuman wa pag kay spiritual feeding, wala kay, of course, mao nanulis ka kay wa kay spiritual feeding. Sumunod din na ito, maila ng Ginoo. Sa kung sao pa nato, mga kaigsunan, og kanang pabutan-buutan ta, pero na ito'y sugay. Ato sugay, walang diha na diri. Tapos luyo ba? Yan, ibawag pa jud. Amen? Muna di makita ang atong pagkadautan, pero dautan jud di ito. Kay kanilang pagpakita nga dautan ang mga Kristohanon, wa jud kay gibuhat para sa buluhaton sa Ginoo, nga gisugo mataklaro magkaila nga manudlo ka sa pulong sa Ginoo. Amen? Kitang mga men, dapat isog ta nga mo share sa gospel. Mauro ko na ang kuan sa Ginoo nato nga master the gospel message. Niya pagtanong sa may gospel, o explain the gospel. Di ba? Asa man ka dapat muabot anang gospel. Asa man taman ang mando sa Ginoo nga iwali ang gospel.
Para makarealize ka ba, uy, hala no, going into all the world, unya nga no, nagpapriso man ko ning usa ra ka lugar. O dapat makarealize ka, ana, you are in the wrong place. Kanang di ka ka-move ba, kanang wa kay time, wa kay panahon nga mo invest sa imong kinabuhi para sa ebanghelyo. Mura na sakto nga investment, kanang mahatag nato atong panahon sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Then God will allow us to use some of our time para enjoy nato together with our family. Pero kung ma-invest nimo wrongfully kanang imuhang resources, imong kinabuhi, tanawa, pila ra ka time ang imong nahatag sa Ginoo. So kung may tabo, gamay ra pud ang imong mahatag nga quality time sa imong family. Most of the time, ikaw ra. Lingaw-lingaw, barkada, no? Naglaglag ka, diin ka nahutdan sa panahon. Gamay ra kag panahon sa imong pamilya. That's normal. Pero kung mahatag nimo sa sakto nga investment ang imong panahon, mahibong lang ka dako kag panahon sa imong pamilya. Nakita ra ba ang example sa atong panimalay? O nakabantay mo mga kaigsunan? Kung less ang imong time sa Ginoo, less sad ang imong time sa imong family. But if you have more time for God, mahibong na lang ka, you will love your family as well. Muna, right investment. Be careful of your resources. Kay kausarabi ani, once nga magasto nato, nato mabalik. Every day, nagasto tag oras. Napuna natong edad, nawagtangan tag kinabuhi. No, nabuhinlan ba? So the more mo increase ang number sa atong edad, the more magkagamay atong time aning kalibutan na. Mo na gitawag dagdag bawas. Naata diha, nabilong mga kaigsunan. So whether you like it or not, dili nimo pwede punan ang time nimo aning kalibutan na nakatakda na kanusa ka mo panaw. Usay i-abuse na to, mo na ma-shorten pa jud. So how would you like to invest that limited time of yours? Would you like to produce another life nga matudluan nimo sa unsa kanindot ang pulong sa Ginoo? Or imo lang nang ipalabay ang panahon nga wa gyud nakakaton nga tawo tungod sa imong pagtudlo. Nagabot nimo dito sa langit kung maadto manggani ka, you will suffer loss. That's what the Bible says. Wala, makaingon ka, may pagdinala ka mo adto. Pero nindot na bahala nagway kuan pastor, oy, kanang walay kanang reward ba, basta langit lang gud oy. Oh, hinoon, mas nindot pag yun hinoon na kaysa maimperno ka. Pero nganong mangyawat magka, nga na may mas nindot. Nga na langit ka, naka-reward pa. Unya, simple naman kayo na, bring forth fruit that should remain. So, gipanalanginan ka samtang naapad diri sa kalibutan, panalanginan pa jud kag kanang award sa diyang niabot na ka dito sa iyang gingharian. Kung anong di man na mo'y atong i-aim. Tungod kay ang atong utok manggod, gipanday manggod ta sa job. Kutob ra gyud ka diha. Pero kung imong gimanso ang imong kaugalingon to become an entrepreneur aning kalibutan na mga kaigsunan, you will always seek for what is best and how to improve. Di ba mo na kasagaran mo nasa una-una sa mga entrepreneur? Mga negosyante ba? Improvement. Kaya wa naghunong ang utok. Ang pagbasahon nga mga materials, katong mga food for the brain. Dili kay lingaw-lingaw lang o tanawa ng mga trabahante, asam na sila magtanaw sa mga TikTok. Amen. Sa mga TikTok. Yatataod na manuktok, kaya naningil. Kaya bang way kapuslanan nga mga butang. Igo na paglingaw-lingaw, makatawa ka. Ang uban pod, nagpakatawa sila pero naka-income sila. Ikaw nikatawa ka, nawad-an ka. Panahon. Luuya ni mo Piting ilara ni mo.
Wa ka nag-careful sa imong resources. So, as a husbandry, be careful of your resources. Number 2, as a husbandry, sa atong discipleship, you need to be diligent in business. Being diligent in business. Remember, this is God's business. Si Christ, sa dihang 12 years old siya, na-separate siya sa iyahang parents. Unya, nakitaan siya nga nakigistorya sa mga doctors. Ginan siya nga nung nagpalayo man ka. Na-worry minimo. Yun siya, I must be in my Father's business. Ganon nag-worry man mo nako. So, gitawag ni Christ mismo ang buluhaton, my Father's business. O karon, naata sa business sa Ginoo. Now, if you are not going to learn the principle of business, mga kaigsunan, unsao man nimo pagkahimo nga diligent sa business, nga wa maka-idea. Di ba? To do the business is not doing only one part of it. That's only a job. Mapita na sa kinatibukan nga negosyo, part ka ana nga company, gamay na kay nga tipik sa imuha gi-assign ka diha ra ka dapita, wa kay ba unsa nitabo dito sa unahan? Wa kay ba unsa nitabo diha sa kanang pikas? Wala ka idea. Ang imo lang nga gibuhat na nimo diha mga kaigsunan. Now, you cannot do that in the church. Because in the church, in the work of the Lord, this is business. You need to do everything. Kinahanglan kanang ikaw gyud ang namatutuan ang bungaha gyud. Dili pwede nga ako mohatag ra ko sa kuanha kanang salvation, bahala na mo diha. Kinahanglan ikaw magsugod ana, ikay mag-atiman ana, ikay matuto ana, balik-balikan na nimo, i-pray na nimo, imo nang isiguro mga kaigsunan nga madagi na nimo isip bunga. Doing everything. Muna sa negosyo. Musugod jud ka nga ikaw gabuhat tanan. Hangtod nga modako imong negosyo mga kaigsunan, then unsa may buhaton day nimo, you will teach people to do the same. O di ba? Kaya ato resources parehas sa gyud sa discipleship. Tudloan ta mo sa tanan, hasta mga techniques, hasta sa mga unsa mga personal nako na nakaplagan nga mga pamaagi unsaon nga mahimo kang successful sa business, itudlo na mo. Nga naman, your success is my success. Mura gyud sa simbahan. Kamo mga igsoon, kung mulambo ang inyong kinabuhi, what a joy! Seeing you enjoying the blessing of God. Pagkanindot mga igsoon. Nga naman, we are representing Christ in this world. And who Christ is? Who Christ is? The owner of the world. Unya naa ka diri ga represent ka, ambassador ka ni Christ. Imong gipasundayag si Kristo, so kung si kinsa ka ug unsa ka, mao na ang imong gi-picture out nga mao ni si Christ. Christ is so diligent in His business. 12 years old pa siya, gapanikad na. Pero karon sa mga simbahan, mga kaigsunan, 30 anyos na, sikaran pa. Di pa gyud munggo. Gisikaran na ha. Pero si Kristo, 12 years old, gapanikad na. Kay gusto na mutudlo, gusto na musugod sa buluhaton, pero di pa man panahon. Kinahanglan man iagig process, kinahanglan pa siya mabautismohan ni John, then after nabaptizean siya ni John, nag-wait ba siya og long time? Wala. After siya gitintal ni Satanas, kay kinahanglan ma-undergo man na, gipakita na ni Christ, kay mo undergo gyud ta og temptation. Pero di ta dapat magpapildi. Then, nagsugod din siya sa iyang buluhaton. Sama sa nato. Di ka pwede mahimong bearer of God's ministry kung dili ka baptized. Di ka pwede mabaptized kung dili ka saved. So, dapat save ka, kanang eternal salvation, kanang tinuod yun nga salvation, then you will be baptized to become part of God's ministry. O karon na ka sa ministry. O sa may pasabot anang ministry? Buluhaton. Unsa man ka sa buluhaton? Tapulan o kugihan? Pastor, pwede imong i-define, pastor, ng tapulan o kugihan? Angay pa ba?
Hindi man gud mo mutubag. Unsa may define na to? Unsay meaning sa kugihan? Ug unsay meaning sa tapulan? Na, are you a slothful servant or a diligent servant? So ikaw na mo determine na sa imong kaugalingon. Kay whether you like it or not, sa dihang nahimo na kang part sa body, you are now the servant of the Lord. Servant na ka. So dapat dili na ka magtinapulan. Muna in verse number 9 to 10, mga kaigsunan, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Dili man dayon makita nimo ang resulta sa imong pagpangabudlay. Di sad parihag tuig, mga kaigsunan. Ang uban 2 years pa lang nakadawat na sa iyahang kanang resulta sa pagpangabudlay. Ang uban moabot og 5 years, ang uban moabot og 10 years, ang uban 20 years. Di magparihas. Pero kung di ka mo faint, you will reap. Ang mga ni faint, awa na. Kaya niyo man ang Bible, ye shall reap if we faint not. Ano sabi ni Pastor, matirang matibay? Matibay ang naniniwala. Only God can make us strong. So sa atong pagkakugihan sa buluhaton sa Ginoo, ayaw gyud tuguti nga kapuyon ka. So diara ay unsa gani gisugo sa Ginoo nato? Go and preach the gospel. So diha sa ka, preach the gospel. Did you do it? Did you go and preach the gospel? Did you spend some time in your Christian life to go out sa imong balay and then you share someone? Then go to the next level. Disciple someone. Kaya lisod kayo, dito kang disciple, wa pa ka go and preach the gospel to every creature. You cannot disciple everybody. But you can preach the gospel to everybody. Every creature. So kung nabuhat na nimo, mga kaigsunan, naa na jud kay makita bitaw nimo nga kanisya natanan yun interested yun siya, gipili ni Ginoo para ako i-disciple, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Ghost. Dili kay mo baptize, of course. Mauna na siya ang imong madala para mo pabilin. Kay mo man ay indication nga ang imong bunga mo pabilin, kay musubmitar na siya sa water baptism. Kung dili pa na musubmitar sa water baptism, wa pa nakasabot. Wa pa nakasabot. Kaya ang tao nakasabot, see, here is water. What that hinder me to be baptized? Ayaw mo sig pamugos anong baptism? Ay sige, panuslok sa kilid. Ikaw ba pabaptize? No. Ngayon mo pang i-coach, inigabot sa church ha. Ingtanay, pag-iwag is pastor kids ay magpabaptize, di rin ba kumungutana diri? Dapat ikaw yung doon, pastor. Naanak ko'y for baptism. Di ba? Dili kay imong pugson ba nga, kita kay, mo na pagpamatuod, nga ikaw, luwas yun. Sayop. Makuha na siya, ma-misinterpret ba? So kung nalagyo na ito magpabaptize para masigurado nga nang luwas na ta. Di man. Ang bautismuhan, kanang sigurado na nga luwas yun siya. Kay ang pagbabaptize, mao na ang pagsugod nimo sa buluhaton sa Ginoo. Then tudluan na ka how to be diligent in the business of God. Saktuhag yun og tudlo, mga igsoon. Kay nga naman, daghan kayo ang naitabo. Mabito na ang simbahan pod. Ang atong edad, mura pong simbahan, dagdag bawas pod. Nakuhaan. Unya, wala gyud nagkuan ba, gamay na kayo ang mahimong hamtong sa simbahan. Mga huyang ba nga mga Christian ba, gamay problema.
matandog, kung lang problema ka, simbag yapon, basag yapong Bible, o tanawa, di ko ka mahimog pastor, oy kung ingon ana, ang imuha nga, gamay lang problema, di na sa kung di mo ampo, di basag Bible, di mo simba. Kalima ka na, ang pastor ha, bisag na problema mo wali. Kay lisura, nagtuo mo, wa ko'y problema sa kinabuhi. Kanus mo nakakita nga, wa ko ni wali, nga naara ko diri. O kanusa? Yan nagtuo mo nga sa tibuok na kung kinabuhi, wa dyan ko nagproblema. Nga tanan yung problema mga ganyan na ako. Nagtuo mo nga walay mga uyog-uyog mga igsoon. We are normal people. We experiences turbulence in our life. Pero mga igsoon, ang importante, pag na-turbulence, ay ambak. Turbulence lang yan. Ayog hawa sa eroplano. Tanawa, nag-agig turbulence, ni ambak, di nasangit ka sa laing eroplano, lisod na kay balik sa imuhang eroplano. Nagkuy-kuyog, nakaglain hinoon. Ayaw, Jud, makras tang tanan. Oh, kininduta na. Sweet. Amen? Kaya diha magod masugod sa inyong balaygod, nga mahimo kang diligent diri sa atong kinatibuk-an nga balay. No, balay tigumanan sa simbahan. Kung unsa ka didto sa imong balay, kung unsa imong baruganan, kung tawhanon imong baruganan, abot nimo diri tawhanon ka. Then how can God use you if your principle is worldly? How can you be diligent in God's business if you do not understand His business? Pagkalisura mga igsoon. Muna ihumog yun na imong kaugalingon sa pulong sa Ginoo. No? Ayaw kakapoy og tuon, ayaw kakapoy og tuman, ayaw kakapoy og share, ayaw kakapoy og go and preaching the gospel. Kay moabot ang panahon, mo ripra ka. Moabot ang panahon, makabunga ragyog ka. Moabot ang panahon, makadahagyog ka. Moabot ang panahon, basig mapastor pa ka. Yaman naman, yun ay akong gilikayan, pastor. Wadyo ka kasabot. Double honor na na. Mo na na'y pinakataas nga calling. Kanang mahadlok mapastor, kuliling na, kuliling. Kinsay na hadlok mapastor dire. Hadlok sila. Kinsay mga kuliling dire. Mga kulilingon ba? Mas mayo magani mga men mamugos juga sa Ginoo. Lord, himo ako kung usa sa pastor nimo, Lord. Pamugos sa Ginoo ba? Pero samtang namugos ka, nagtuon ka. Di ka namugos ka, niya kuman, di ka ganahan mo tuon. So may wali ni mo. O di, mangupyan ako ang mga mensahe na niya, ako kupyan. Di maguna kupyahay. Mangayo ka sa Ginoo. Bisan pa makakita kag outline mga kaigsunan, do not preach kung unsa na naadiha, i-preach kung unsay gisulti sa Ginoo. Outlines are just guide. Kaya ang mensahe di adiri. Nga dapat makasud diri sa kasing-kasing. Unya imong ihatag mga kaigsunan nga nasabtan nimo dili kay imo lang nang ibasa ra nimo di pagkahuman bahala na mo diha. To be diligent mga kaigsunan, you need the guidance of the Lord. Because nobody knows kung unsa gyud imong buhaton sa Ginoo, only Him who knows this business. And we need Him to guide us. No? Kaya daghan jud kay gikapoy. Ako nagtanaw ko ba kung kanindot sa buluhaton no magkadugay ang buluhaton magka-exciting. Labi na makita nimo how God provided you things nga imo magamit. Unya sa diha mo provide ang Ginoo mga things nga magamit nimo sa buluhaton, hasta ang imong mga personal need i-appeal sa Ginoo. I-appeal niya baghatag ba? Hasta ang need nimo para sa imong family, ihatag niya. Mo bitaw na maglingi-lingi ko mga kaigsunan, grabe na sige panghatag sa Ginoo. I cannot afford all of this.
Pero gialaw sa Ginoo mga igsoon nga ma-enjoy nato. Ma-enjoy namo sa akong family. Imagine na nimo mga igsoon. Comparing is not wise man, pero makatanaw mo sa gunta mga igsoon, dili lalim ning simbahan, oy, dili lalim. Mabita na daghan kay mga churches luoy kayo, pila na katuig luoy kayo gihapon. Do kita wala pa tay property because it's so hard to find property sa Lapu-Lapu, pero kung napalantas probinsya o naman tayo yuta sa Olanggo ato na lang ta dito. Tukod ta diretso. Okay na mo? O magguhat sa bridge. Na may bridge sa Padong Bohol, mo agi man nag-Olanggo. Kung naa pa lang ta sa probinsya, ay hagbay ra mga kaigsunan. Dagko kay tag property dito. Wala nakaunaw na gumunyunis, mamalit na lang tagyuta sa probinsya, oy. No? Kay mao ra gyapon mag-rescue ta, nya maghimo tag farm, inguna na ba? Pero diri sa Lapu-Lapu lisod mong kay pangita. Unya alanganin pug kayo mamalit ta anang minus sa 1,000 bisag 1,000 to 1,000 square meter, okay na unta na. Lisod ba kayo palitaw? Sugod na tag 200, basig malansang ta diha ba? Di ba di ta ka-expand? Puslan man nga musugod ta, kana bang makalihok ta ba? Makasugod ta sa ato ang rescue nato, mapahiluna nato, unya maka-apply ta mga igsoon para sa foundation nato. Di mo ta ka-apply foundation anang 200 square meter, oy. At least natay 1,000, 2,000 square meter, makatukod na ta nag eskwelahan, no? Sa ato ang mga kwartos, mga kabataan, natay gamayng farm, makahimo na ta na. Nya, kung di ta mag-diligent, makita na nato. Wala, ako mismo nakapangutan ako, Lord, how can we do this? I am not rich. No? The people nga imong luwas para aning simbahana are not rich. Kiba mo sa gingon si Ginoo? Dili man importante kung rich mo o dili. Ang importante, nakaila ba mo sa Ginoo nga dato siya? Kaya di man siya ma-please mga kaigsunan nga mangita tag dato diri para atong gamiton nga sa buluhaton sa Ginoo. Murag atong gipulihan ng Ginoo nya magbuot-buot din ang mga dato sa buluhaton sa Ginoo. Dapat siya masunod. Ug unsay iyahang gisulti kay iya man ning negosyo, ug unsay gusto sa Ginoo mahitabo, dapat mauna siya ang mahitabo. So kung magkuanta, magkugita sa buluhaton sa Ginoo, mangabot gyud na siya. Inig-abot ana mga kaigsunan, kamong uban nga wag gyud mo nagpakabana, diha pa mo ingon, mo na ni giingon ni pastor. Unya ganahan pa mo niya ana. Nga diha pa mo ako pastor. Unya sa dihang shaky pa wala ka. Nga klaro biya ni ato ang trabaho diri. Kunay sige ampo Lord, pobre man ko niya, pobre pod imo mga tawo. Kay mo sa gikuan sa Ginoo. Dato man ko. Unsay may inyo gikahadlukan, ako may nagtawag nimo. All I need to do is to increase my faith. Increase my psychological wallet. Parihatag na himutangan before mga igsoon. Pag-increase ana mga kaigsoonan, diha ko nakakita sa mga possibilities, diha ko nakakita mga igsoon na hantod gitagaat ta sa Ginoong resources nga maggamit nato. Nga parehas ra gyud ang approach sa discipleship ug sa atong business. It goes together. Rescuing people from poison and from hell. The same thing. They do not know that they are poisoning. They do not know that when they die, they will go to hell. The same problem. Are you following? Mahal? Of course. Mahal pud ang gibayad sa Ginoo kay iyang kinabuhi. Priceless.
Sa business na to, ang i-rescue, priceless po. Bona ang gigamit na to nga kanang tools sa atong resources, pricey. Nga naman, kay rescuehon ang priceless. Unya, diha na ko nakita, ninduta ni Lord because it will save my time, it will save my kanang kuan, my needs, and my health. Nga mao'y gikinahanglan nako para sa pagpangalagad, health, wealth, and time. Pagkanindot sa dihang na-restore ang among health, wealth, and time, wa na pertinindutas buluhaton. Oh, wag yun mo kakitaan na igsoon. Nganong naguba ang health sa mga Kristohanon karon? Tungod kay ilang gibaligya ilang health, gipailisa nila og wealth. So, nanakay wealth, wa naman sa kay health, kuwang gyapon. To become effective, nga mahimo kang diligent sa buluhaton sa Ginoo, dapat naa ka ning tulo. Health, wealth, and time. Ug mao na ang gi-provide sa Ginoo para sa ato ang side mga igsoon, kay dapat manimuyo ta spiritual, pero sa sugot kag sa dili, kung muhawa ka sa imong lawas para ka mahimong original kuan 100% spirit, di naman kakapangalangan pud kay kinahanglan kag lawas. So muna sa atong lawas kinahanglan ta ning tulo. Health, wealth, and time. You should be free. Free ka sa imong time, free ka sa imong finances, free ka sa imong health. Di kayo mo din, ganahan ako, pastor, pero, okay, lain mo kay pastor, itudlo ka ng, mahadlok man tao, pastor. O wala kayo na perting bugbuga sa imong lawas, mga kaigsunan niya, nagsige pagkagkaog poison. Sag-asa lang ka, masumok, mukhaon ka bisag unsa. Okay, manaka na mo yung ka, ako, di ko artim, kaon ako bisag unsa, kay ba ka, nga everything you eat, mo kuan gyud na, mo effect gyud na sa imong lawas, mo epekto gyud na. And the greatest poisoning nowadays, mga igsoon, is metallic poisoning. Asa man nagikan nga poison? Kaldero! Wa mo nalipay, gitagaan tas Ginoo resources nga ma-rescue ta diha. Unya sa dihang nakahibaw naka, mauwaw ka, musulti sa imong mga kaila nga kanang may kaya, nga rescuehon nimo sila sa poison, mauwaw ka? O karon, naban na sila'y kalag? Di, makaangkon po tagpanahon nga ma-rescue na to sila. Nga inig kamatay nila, magpasalamat na po sila nimo. Di lang kay sa ilang health, kundi sa ila po nga spiritual life. Sa diyang makasabot na sila sa pulong sa Ginoo, pagkanindot naman lang sa atong kinabuhi. We are going to live in this world, mga kaigsuonan, with the abundance of God's blessing. Dili lisod pangitao ng joy. Naara gyud na. Pangalagad sa Ginoo, be diligent in His business. Kay mo reap ra gyud ka, igabot sa panahon. In verse number 10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. O tanawa, bisan dala ka ng katapusan, mga kaigsunan, how do you evaluate yourself aning doing good unto those who are in the household of faith? How are you evaluating yourself nga unsa may mga good things nga imong nabuhat sa ako o sa akong pamilya? No, evaluate yourself. How good you are to us. What good things you've done to the man of God and his family. Pastor, wad yung kitag opportunity, Pastor? Really? Wala, Jud? Wala, Jud? Tayo pa, ito ni klarohon. Wala, Jud, kagkitag opportunity to do good?
to the family, to the life of the man of God? Naidaghan. What did you do? So, kung imong i-evaluate ang imong kaugalingon, asa may mas nabuhat nimo, ang pasakitan ng imong pastor o ang lipayon ng imong pastor? Ay na ninyong tubaga, vocally. Kamo na lang pag hinulsol diha. Unya, pangumpisal na mo pagkahuman. Nabi atay pangumpisal. Di ba na sa Bible na, confess your sin to the Lord? He is faithful and just to forgive you. Ayaw mo kumpisal dito sa nagputi nga abito. Ang atong pagpangumpisal, tinuod, no? Lord, pasayloha itaw ko, Lord. Wa mo dyan ko nabuhat di ay maayo para sa kong pastor. Sige ra magpabadlong na yan, eh. Unya, papresyo pa ko in town, oy. Pag hinuklog mo diha, oy. Pag hinulsol mo, pagkahuman. Tamantay, klaro man ang guide. So, kinsa ka, sa gi-present diha nga buluhaton, kinsa man ka, ana? Ni apil ba ka og trabaho, ana? Or nag-cause kag delay? That is an opportunity to do good. And the Bible says, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men. So, what jud mo kakitag opportunity yun? Kining atong gipakita, diri makakaigsunan. Kining akong gi-guide sa inyo ha. This is an opportunity that we can do good unto all men. From the rich people to the poor people. Kaya lisod kayo magsugod ta sa poor people to the rich people. Pwede ba na mabuhat? Maghimo tag ministry sa poor. Unya pagkauman, mangyong dita sa mga dato, Sir, kingko-kingko ita sa mga dato para tabangan ta sa atong ministry. Kaluoy ba nato, anak, tanahon? Why don't we start sa rich people so that it could enrich us also to help the poor people? Doon kabantay mo? Kaya kung inyong kuyugan pirmi, puros mga pobre, ang imong utok, usa may i-learn, ana. Diba? Sometimes you talk to kanang rich people. Try to learn. Unsa may ilang mga prinsipyos kinabuhi. Nganong naabot man na nila. Labi na maka-disciple na jud ka og dato. Nindutas kinabuhi, no? Unsa may imong gibuhat, nagpa-delay ka o nagpapaspas ka. We have so much opportunity here. Starting from the business, then proceed to the spiritual business, or mo start ka sa spiritual business, moving forward to the business, the resources that God gave us. It will just, either way, asa ka mag-start. Same ra gihapon. Nagkuyog-kuyog ra ba? Muna bisag asa ka makaabot, makasulwining man jud ka. Kami bisag asa may makaabot, makahalin po may kaldero. Bisag asa may makaabot, makasulwining pud mi. Muna bisag asa ta makaabot, makastart tag simbahan. Oh, how many Aquila we are going to produce within 5 years? Starting next year. Oh, why don't we ask the Lord, Lord, help us to produce 5 Aquilas in the church? Starting with your grace. Okay, 5 is the number of grace. Pasugda mi diha, Lord. So, sa 5, kinsa ka ani? Ikaw na mo determine diha. Lord, i-appeal ko sa 5. Now, within 5 years, within the period of 5 years, maximum na yun ang 5 years, nga mahimo kang millionaire. Sud sa 5 ka tuig, it could be 1 year, 2 years, 3 years, basta within 5 years, let's produce 5 Aquilas in the church. Will you determine yourself? Amen. Ha? Kinanglan,
Porsigido jud ka. Nga ang imo rag yung tinguha sa kinabuhi nimo mga lagad ko sa Ginoo, buhaton ko ni kat uno kuning resources, it will go together. Dako kitag mahimo mga igsoon. There's a lot of opportunities that we cannot hold because we are incapable of doing it. Daghan kay mga nanginahanglan nga makaingon ta, madato lang yung ko. Kano sa? Kung di ka mo determine. Naanak kay means nga mahimo kang adonahan. Unya pagkauman wala ka. You have so many reasons. I cannot do it because kano sa man na mahurot imong because. Mo nay gapugong nimo. So unsa may nag-push nimo nganong naa kay daghang because? Fear, kanang procrastination, daghan kay kag mga reasons. Mao nay mga nag-push nimo. Pagkuhaan na tanan. Replace it with faith. Unya himuan na nga imuhang panukaranan mga kaigsunan, I will do my best for the glory of God. So ang imo rang hunaw-naon sa imong kinabuhi, rescue the rich people from poisoning so that I could rescue the poor people from their situation. Mo nay heart sa Aquila. Dili kay magdato ko. Unya nya magdato na ka unsa naman? Aw dato na ko. Nya mo sa makay ko man. Para asa? When you know the purpose why you are desiring to become rich, kung nakaibaw ka sa imong purpose, sa imong motive, and then God knows na ang imong motive sakto, unsa may buhaton niya? Unsay buhaton sa tag-iya sa tibuok kalibutan? Iyang i-grant o dili? Of course! Kay mo na iyang ipangpangita, mo nang iyang ipang-develop aning kalibutan na. Nga mahimong mga diligent servant sa iyang buluhaton. We are in His business already. We just need to use business in this world to compensate the business of God, not to fight against. Pumanin nitabo sa mga simbahan. After nakagraduate ang mga young people, nangitag trabaho, nagpalayo sa simbahan. Tuan nangitag kanang opportunity sa trabaho sa laing nasud. Nang insulto mo sa Ginoo da. Ngano, way Ginoo ang Pilipinas? Way Ginoo diri? Naoy! Ang nindot mga kaigsunan nga kita nga taga Pilipinas mangadto ta sa laing nasod, manabang tas mga bata dito. Di kay mangadto ta sa laing nasod para mangalagad ta sa mga tao dito para sa kwarta. Ipakita nato sa tibuok kalibutan nga naay Ginoo ang Pilipinas. Sugdi sa imong kinabuhi. Be part of this project. Project Aquila. Season 1. No? Season 1, 5 chapters. 5 millionaires. Kisa kay mahimong chapter 1. Chapter 2. Chapter 3. Chapter 4. Chapter 5. No? Kay every chapter there is a story. So ang title sa first chapter kinsa kay apelyido ani? Mo nay title. Kinsa ang na-millionaire? Chapter 2, kinsa ang na-millionaire? Chapter 3, kinsa ang na-millionaire? Season 1 na. Next season. Di mo daghan na. 10 na sad, 10. 12 kaha. Mga igsoon ninduta. Pagpangalagad sa Ginoo. There's a lot of opportunity to do good. Let's grab this opportunity. Mando na sa Ginoo, as we have therefore opportunity, which is naa. Ingon ang Bible, let us do good unto all men. Ang action na lang ang kuwang.
Ang pag-go na lang, ang pag-execute na lang may kuwang mga kaigsunan because we already have this opportunity. Especially unto them who are of the household of faith. Mga igsoon, sultihan ta mo. If you do the work of God, that is more than enough for me that you are doing good or doing something good for me. Doing the work of God. Helping me doing the work of the Lord. That is more than enough, mga kaigsunan. Di na ko makapangayo pa ug labaw pa ana kay mauna na ang pinakanindot nga pwede nimong mabuhat sa ako ug sa akong pamilya. Nga buhaton ang buluhaton sa Ginoo. Not being self-centered Christian, but a selfless Christian serving the Lord. Dili selfish, kundi selfless. Serving the Lord for His glory and honor. Kaya ni nato. Kaya ni nato, mga kaigsunan. So as a husbandry, you need to be careful sa mga resources kay iyan is Ginoo tanan. Invest it wisely. And number 2, be diligent in business. In the business of God. So, ang business na atong buhaton dapat dili mo kontra sa business sa Ginoo. Dapat it will go together. So, nakita ninyo, it goes together. It will go together. And it will. So, ato ning i-learn o ato ning buhaton mga igsoon para sa himaya sa Ginoo. Every head bow, every eye close. Heavenly Father, thank you, Lord. Thank you so much for guiding us into your vineyard. Thank you for allowing us to see the possibility that we could serve you, O God, in your ministry. Sa paglakaw, sa pagwali sa Ebanghelyo, o sa pagtabang sa mga naginanglan. Lord, imo naman ang gisulti nga ang reason nganong ang mga kayamanan tuwa nahagbong sa kamot sa mga unbelievers because makadaot kini sa mga believers kay wala nakasabot sa purpose sa kinabuhi. But Lord, help us to know our purpose para makuha namo og balik ang mga kayamanan nga rightfully ours. Nga maklaim namo og balik so that we could use it for the furtherance of your gospel, O Lord. Bless your people, O God. Bless us with Aquilas in this church. Bless us, Lord, with people who are so brave to go and preach the gospel to every creature. Bless us, O God, with people who love to give, who are not robbers, and who are not slothful in your business. Give us people, O God, who are willing to go. Bisan unsa pa'y mahitabo silang kinabuhi, dili sila mahadlok. Thank you, Lord, for this opportunity. Ikaw magyod ang nagbutang namo diri. Please help us, Lord, to abide in your guidance. We already have the Bible, we have the Holy Spirit, and we have this opportunity, O God, to do good. Please, tabangi mi, Lord, kamabuhat yun namo ang imong buluhaton. Bless your people, dear God, in this invitation. Help them to come with a pure heart, willingly and heartily. Help them, O God, to be true to their prayers because usahay, Lord, ang mga prayers nga mahatag sa imong at sa imuhang atubangan, walay kamatuoran. But this time, please help them to pray with all their hearts. And I pray, dear God, that it will give glory and honor to your name. In Jesus' name we pray.